Jennings. Relax. Ang ating kwento sa ating bidang babaeng nagngangalang Alicia West na nagjo-jogging sa umaga. Siya ay pinigilan ng dalawang pulis at sinubukang arestuhin ng may kasamang pagiging agresibo, ngunit natuklasan nila na siya ay isang baguhang pulis at nagkaroon lamang ng pagkakamali sa pagkakakilanlan, kaya humingi sila ng paumanhin at umalis dahil siya ay sobrang nadismaya. Pagkatapos, pumunta siya sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanyang ina. Sa sumunod na araw sa trabaho, nagreklamo si Alicia sa kanyang partner na hindi magiliw ang pagtanggap sa kanya sa kanilang lugar. Sinubukan naman siyang pagaanin ng kanyang partner na si Jennings habang nagpatuloy sila sa kanilang patrol. Habang sila'y nagmamaneho, napansin ni Alicia na halos lahat ng mga bahay sa mga kalsada ay nasira. Natagpuan nila ang Kingston Manor, isang lugar ng mga mahihirap kung saan lumaki si Alicia. Ipinaliwanag ni Jennings na ito ngayon ay naging tahanan ng masasamang tao at hindi na sila tumutugon sa mga tawag mula sa lugar maliban na lamang kung may pulis na nasa panganib. Ipinababatid ni Jennings na dapat mag-ingat si Alicia sa kanila. Sinabi ni Jennings na gusto niyang huminto para bumili ng kape. Habang si Jennings ay nasa loob para bumili ng kape, nakilala ni Alicia ang isang batang lalaki sa labas ng tindahan na si Jamal. Habang sila'y nag-uusap tungkol sa kanyang ina, bigla itong dumating at sinigawan si Jamal na lumayo kay Alicia. Pagkatapos, siya ay nag-warning kay Alicia na lumayo sa kanyang anak. Si Mouse, ang tindero ng tindahan, ay nagpahayag na sila'y hindi naghahanap ng gulo. Nakilala ni Alicia ang ina ni Jamal na si Missy, ang kanyang matagal ng kaibigan, ngunit itinanggi ni Missy na kilala si Alicia. Umalis naman agad si Missy kasama ang kanyang grupo. Ipinabatid ni Jennings kay Alicia na sila ang Kingston crew at dapat siyang mag-ingat sa kanila. Pumasok agad si Alicia sa tindahan at kinausap si Mouse tungkol kay Missy. Sinabi ni Mouse na may mga problemang sarili si Missy kaya't siya nagkakaganon na malamig ang pakikitungo. Pagkatapos nito, binayaran ni Alicia ang mga binili ni Jennings habang sila'y umalis. Pagdating nila sa istasyon, sinabi ni Jennings kay Alicia na may date siya mamayang gabi. Habang sila ay nag-uusap, pumunta si Sarge, isang iba pang pulis, at sinabihan si Jennings na kailangan niyang mag-double shift ngayong gabi. Pumayag si Alicia na punan ang pwesto ni Jennings dahil nais niyang maglaan si Jennings ng oras para sa kanyang pamilya. Sinabi ni Sarge na makikipag-date si Alicia kay Deacon Brown at dapat siyang makipagkita dito sa lobby. Pasalamatan naman ni Jennings si Alicia sa pagtanggap ng pwesto. Nakipagkita si Alicia kay Deacon Brown at sinabi sa kanya na siya ay papalit kay Jennings. Bagamat hindi masyadong natuwa si Deacon dahil si Alicia ay isang baguhan, tinanong niya kung nakaranas na ba siya ng night shift, ngunit sinagot ni Alicia ng negatibo at sinabing veterano siya sa Kandahar. Nagtanong si Deacon kung kailangan niyang suotin ang kanyang body cam, at sinabi ni Alicia na wala itong problema kung wala silang itinatagong kasalanan. Habang sila ay nagmamaneho, natanggap sila ng dispatch call na may insidente sa isang lokal na bar at maaaring armado ang sospek. Pagdating sa lugar, napansin nila na nag-aaway ang dalawang sospek. Hinawakan ni Alicia ang isa sa kanila at sinubukang paluin ito. Habang siya ay sumisigaw, sinubukan ng isa pang lalaki na kunin ang kanyang baril at barilin si Alicia, ngunit napansin ito ni Deacon at pinigilan. Agresibong inaresto ni Deacon ang sospek. Habang patuloy na sumisigaw si Alicia na tigilan si Deacon sa panggugulo sa kabataang lalaki, itinangkal ni Deacon ang baril mula sa bulsa ng sospek. Tumahimik na lamang si Alicia habang nagsisermon si Deacon sa kanilang hapunan. Humingi ng paumanhin si Alicia kay Deacon at nagpasalamat sa kanya sa pag-save ng kanyang buhay. Sinabi ni Deacon na ang paghingi ng tawad ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan sa labas at hindi ang mga itim ang kanyang pamilya kundi ang mga pulis. Habang sila ay nag-uusap, tumanggap si Brown ng isang tawag sa telepono. Pagkatapos niyang makausap ang caller, sinabi niya kay Alicia na kinakailangan nilang tumugon sa isang tawag. Labis na naguluhan si Alicia dahil ang tawag ay mula sa kanyang cellphone. Kinabukasan, pagdating nila sa lugar, sinabi ni Alicia kay Brown na hindi niya nauunawaan kung ano ang kanilang ginagawa doon. Ngunit sinabihan siya ni Brown na manatili sa sasakyan at maghintay dahil pupunta siya upang makipagtagpo sa isang informant.
Habang naghihintay si Alicia sa sasakyan, nakita niya ang isang tao na nagsusubok na nakawin ang isang kotse. Lumabas siya upang arestuhin ang tao, ngunit nakatakas ang kriminal. Bigla niyang narinig ang putok mula sa loob ng gusali na pinasukan ni Brown. Bilang nakasuot ng bulletproof vest at body cam, nagmadali siyang pumasok upang tumulong. Pagpasok niya sa gusali, nakita niya si Brown kasama ang dalawang detectives na sina Malone at Smithy, na kasalukuyang pinapatay ang mga posibleng drug dealer. Napansin nila si Alicia na naka-on at nakatutok sa kanila ang kanyang body cam, kaya't binaril siya agad ni Smithy. Nahulog siya ngunit may swerte dahil sa kanyang bulletproof vest at sa kung saan siya nakabagsak. Nagalit si Malone kay Smithy at sinabihan siyang hanapin si Alicia at ang kanyang body cam, sinisi naman si Brown ni Malone kung bakit nagdala ng baguhan sa lugar. Sinabi niya kay Brown na itutuloy nila ang plano na ituro ang kamatayan ni Alicia sa isang drug raid, at dapat niyang tulungan si Smithy na hanapin ang kanyang kasamahan. Habang sila ay nag-uusap, sinabi ni Smithy kay Malone na nawawala na si Alicia at hindi niya ito makita. Bagamat may mga sugat si Alicia, sinubukan pa rin niyang tumakas mula sa power station. Nagtawag siya para humingi ng backup, ngunit pinutol ni Malone ang tawag at sinabi na nasa kanyang kontrol ang lahat at hindi dapat mag-alala ang pulis. Nakita ni Smithy si Alicia habang lumalabas siya ng gusali, binaril siya nito, at sinundan siya ng iba. Tumakbo si Alicia sa mga kalye habang nagtatago sa mga dirty cops. Sinubukan ni Alicia humingi ng tulong sa mga residente ngunit itinaboy siya, at sinabing ayaw nila ng gulo. Nakita siya ni Malone at ang kanyang grupo, ngunit nawala ulit si Alicia matapos siyang tumakas. Sinabi ni Malone kay Smithy at sa iba na palawakin ang kanilang paghahanap. Pagkatapos ni Alicia na makatakas kay Malone, natagpuan niya ang isang patrol car. Inabala niya ito, humihiling ng tulong. Pinangako sa kanya ng mga pulis na tutulungan siya at sinabing lahat ay maayos. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto ni Alicia na ang mga pulis ay kasama rin sa mga korap na pulis ni Malone, kaya tumakas siya muli. Hinabol siya ng mga pulis, na nagsasabing kailangan lang nila ang kanyang body cam. Nakatakas si Alicia at pumasok sa tindahan ni Mouse. Pagdating niya doon, nakita siya ni Mouse na may mga sugat, at sinabi sa kanya na hindi pwede sa tindahan at kailangan niyang umalis kaagad. Ipinaliwanag ni Alicia na binaril siya ng mga pulis at kailangan lang niyang tumawag sa kanyang kasama pagkatapos itigil ang pagdudugo ng sugat bago siya umalis. Pagkatapos nito, tumawag si Alicia kay Jennings at ibinalita sa kanya ang pangyayari at ang pangangailangan niyang i-upload ang footage mula sa kanyang bodycam sa istasyon. Sinabi ni Jennings na magkikita sila sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos niyang makausap si Jennings, may isang pulis na pumasok na kumatok sa pintuan. Dito ay lumabas na tinawagan ni Mouse ang pulis. Humingi ng paumanhin si Mouse sa kanila, na sinabing hindi siya makikialam, habang pumunta siya upang harapin ang mga pulis. Nagiging agresibo ang mga pulis kay Mouse at pinalagay ang ulo sa counter habang pinupuses ang kanyang mga kamay. Habang nag-aalboruto si Mouse, sinabihan ng pulis ang kanyang kasamahan, na pumunta sa likod upang hanapin si Alicia, na tingnan ang ID ni Mouse. Nang malaman nila na malinis ang record ni Mouse, pinalaya na siya. Ngunit tumanggi si Mouse na sabihin sa kanila kung bakit siya tumawag, at nag-imbento siya ng kwento dahil sa paraan ng pagtrato sa kanya ng mga pulis. Iniwan siya ng mga pulis, na nagsasabing binabantayan nila siya. Pinasalamatan ni Alicia si Mouse sa hindi pagtuturo sa kanya, at sinabihan na pagkatapos niyang itigil ang pagdudugo ng sugat niya, ay aalis na siya sa tindahan. Nagamit ni Alicia ang lalagyan ng pandikit para esara ang kanyang sugat, isang medikal na trick na natutunan niya. Nagkita na sila ni Jennings, at habang inililinaw niya ang mga bagay, natuklasan niyang kasama rin si Jennings sa mga korap na pulis ni Malone, pinilit niya si Jennings na huminto at pinusisan ito bago siya tumakas. Pumunta si Alicia sa bahay ni Mouse at sinabihan siya na kailangan niya ng matutuluyan ngayong gabi. Sa una natatakot si Mouse dahil hindi niya nais na ma-involve sa kaso, ngunit nang ma-realize niya na ang sitwasyon ay kritikal, pumayag siyang tumuloy si Alicia. Samantala, iniulat ni Malone sa kapitan na sa gitna ng gyera sa droga sa pagitan ng Triple Nines at Kingston Crew, nabaril ni Alicia ang isang bata na si Zero, na kamag-anak ni Darius, ang leader ng Kingston Crew. Dumating si Darius sa lugar para makita ang bangkay ng kanyang pamangkin. Isiniwalat ni Malone na si Alicia ang pumatay kay Zero, at itinuring itong kriminal.
Dahil sa galit, inutos ni Darius sa kanyang mga tao na hanapin at patayin ang pulis na pumatay sa kanyang pamangkin. Sinabi ni Jennings kay Malone na may kilala si Alicia na isang lalaki mula sa tindahan at ito ang pinakamalapit na tao na kanyang maaaring takbuhan para humingi ng tulong. Kaya't pumunta sila sa tindahan upang tingnan ang mga kamera. Dito natuklasan nila na pumunta si Alicia kay Mouse para magpatulong. Sa mga oras na iyon, may reward na ang Kingston crew para sa ulo ni Alicia dahil sa pagpatay kay Zero. Nakita ni Jamal si Alicia at pinuntahan niya ito sa apartment ni Mouse para konfrontahin, at tinutukan ng baril ang ulo ni Alicia. Ngunit pinigilan siya ni Mouse. Ipinakita ni Jamal ang picture na nakakalat sa internet na naghahayag na si Alicia ang pumatay kay Zero, ang pamangkin ni Darius. Habang sila ay nag-uusap, dumating sina Malone at Smithy sa apartment ni Mouse, ngunit sila ay nakatakas. Sa kanilang pagsibat, nakipagbarilan sila sa mga tauhan ni Darius, ngunit tinamaan si Mouse sa kanyang binti. Sinabi ni Mouse kay Alicia na pumunta at makipagkita sa isang pastor na pinagkakatiwalaan niya at huwag siyang mag-alala tungkol sa kalagayan nito. Habang siya ay paalis, nahuli siya ng mga tauhan ni Darius. Dinala siya ni Darius sa kanyang bahay at kinuyog, tinatanong siya kung saan matatagpuan si Alicia, ngunit tumanggi siyang magbigay ng sagot. Sinabi niya na si Alicia ay mabuting tao at hindi niya pinatay si Zero. Sa kabilang banda, ginamit ni Alicia ang kanyang bodycam upang gumawa ng video kung saan ipinaliwanag niya na marumi si Malone at siya ang pumatay kay Zero. Ipinatago niya ang bodycam sa isang aparador bago siya umalis. Pagkatapos, sumuko siya kay Darius sa pamamagitan ng pagpunta sa Kingston neighborhood. Habang si Darius ay papatayin na sana siya, ipinaliwanag niya dito na si Malone ang pumatay kay Zero at na-video niya ang lahat sa kanyang bodycam kaya't ito ang dahilan kung bakit siya hinahanap ni Malone. Sinabi ni Darius kay Ted, ang kanyang anak, na i-hack ang bodycam. Sa una, hindi niya magawa ito dahil ito ay encrypted, ngunit sa huli, matapos ang ilang subok, nakagawa siya ng paraan. Nang makita ito ni Darius, siya ay labis na nababahala at pinalaya si Mouse. Subalit sa sandaling palayain si Mouse, sinalakay ng mga pulis ang apartment sa isang matinding labanan. Pinatay ni Malone si Darius habang nakatakas si Alicia kasama si Mouse. Si Smithy naman ay pinatay si Brown dahil sa kanilang pag-aaway tungkol kung sino ang may kasalanan sa pagtakas ni Alicia. Natagpuan niya si Alicia at si Mouse matapos silang masita ng isang pulis. Pinatay ni Smithy ang pulis at inatake ang dalawa. Sa gitna ng laban, pinatay ni Alicia si Smithy. Sinabi ni Mouse kay Alicia na walang paraan para siya'y makaligtas dahil napapalibutan sila ng buong puwersa ng pulisya. Hiningi niya ang bodycam upang siya ang mag-upload nito sa istasyon. Habang patakas si Mouse, napansin siya ni Jennings na kasamahan ni Alicia, ngunit pinabayaan siyang makatakas nito. Samantala, natagpuan ni Malone si Alicia at sila ay naglaban. Inihagis ni Alicia si Malone sa harap ng maraming tao, ngunit nagawa niyang kuhanin ang baril ni Malone nang tulungan siya ni Missy, ang ina ni Jamal. Ngunit inutusan siya ng sniper team na ibaba ang kanyang armas o siya'y kanilang papatayin. Sa huli, na-upload ni Mouse ang video, at nakita ito ng kapitan na nag-order sa SWAT na huminto. Sinubukan ni Malone na barilin si West nang malaman niyang na-upload na ang video, ngunit siya ay binaril ni Jennings. Ipinakulong si Malone dahil sa kasong murder, at si Alicia ay nagkaroon ng respeto mula sa lahat. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli.